Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Okay, mayong buntag yung tanan. So kinsa man ninyo dere ang first time, palihog kog isas kamot. So daghang first time. So sa mga first time, pailob gyud mo na gyud tay protocol dere sa office. Natay katikises na hinaot unta nga kamo nalista mo, nagpalista mo ba? Kay kung wala mo sa lista ganiha, dili mo matawag unyang hapon sa deliverance. Pero bisag unsa mo kadaghan karon, basta malista mo, matawag gyud mo tanan, ma-deliverance mo tanan. Pero dili pod kamong tanan si Father Darwin ang handol. No? Kinsa man ditong i-handle ni Father Darwin? Ibutang ta, ma-deliverance mo ta sa tagsa, daghan mang mga case officer o deliverance minister. Kinsa tong makita namo nga bugat ni nga kaso, kinanglan gyud ning exorcism kay kusgan ning yawa anasod aning lawasa, mao na nga kami ang mo pahiluna unsa mong adlaw i-exorcise ni Padre. So dili di ay kamo ang makadiman o makabuot kung kinsay mo deliverance sa inyo ha. Kay si Father Darwin ang iyang trabaho isa ka pare nga exorcist. Ug ang trabaho sa pare nga exorcist tigpalayas og yawa nga nasa lawas sa tao nga naghatag og sakit. So ang prayer of exorcism, pagampo na siya aron mapalayas ang yawa nga naa sa lawas sa tao nga naghatag og balatian. Kung ang imong sakit natural illness, wala ka makinahanglag exorcism. Mo na nga butanta ang imong sakit is myoma or di ba TB. Unya mo gusto ka nga i-exorcise ka ni Father Darwin. Kung why so yawa nimo kinsa may palayason? Ako maliko na dili tanan na kinahanglag exorcism. Kaya ang exorcism pagampo na siya para sa mga taong nayawaan. Mao na klaro na para sa taong nayawaan. Kung gusto gid mo nga si Father Darwin mo'y mangunay og ampo ninyo, usaray requirements kinahanglan nayawaan ka. Mao din na nga naatay team, naatay mga case officer, kami ang mo tan-aw kung kining imong sakit o gihambin nga sakit iya ba ni sa yawa o natural lang gyud ni nga sakit. Kay narabay uban moari dire kay walay finding sa medical doctor ang ilang sakit. Unya pag deliverance pa wala poy reaction, wala poy sign nga nay demonyo. Karon unsa man na yawa ba na brad nga ning tago lang? Kinahanglag serious nga exorcism? Dili. Ang posibilidad na posible na kay psychosomatic or somatic symptom disorder. Lahi man na. Psychosomatic ang imong murabag ang imong brain pataka-taka naglabay og chemicals tungod tingali na sa sobra nimong ka-stress nga wa ma-manage, mao na nga naa na kay mga sakit-sakit nga gibati. Or kaning somatic symptom disorder kanang naagyo kay tinuod nga gibating sakit pero wala na siya finding tungod kay na may abnormality diha sa imong kamo na moduol tag psychiatrist. Kadtong mga finding sa medical doctors unya wala pod mo react sa prayer of exorcism and deliverance na kinahanglan na sila psychiatrist. Kay either na sila somatic, psychosomatic or kining ikaduha kining somatic disorder. So mao na siya ang kuan ana. So mo din nga ang simbahan dili fanatic. Dili gyud nato i-reject ang science, dili nato i-reject ang mga doktor
Kay ang paagi sa pag-ayo day sa sakit duha, natural way o supernatural. So ang milagro nga ihatag sa Ginoo dili man na para sa tanan. No nay angay na to nga bantayan. Arita, unsaon na to pag-ila nga kining nahitabo sa atong kinabuhi, yawa ang nagpaluyo ani. Unsaon na to pag-ila nga kining ahong sakit, yawa na nagpaluyo ani. Mo nay angay na to nga sabton kay para naatay idea o naatay kay daghan manggong mga tao nga daghan silang mga pangutana sa ilang kaugalingon nga diha ra natubag sa dihang nakadungog sila unsa di ay ang pagtulun-an sa simbahan kabahin sa mga atake sa yawa. No, how the devils attack to the different faculties of man. Ug ato ning sabton gyud ang yawa o daw tang espiritu dili gyud ni siya maka-enter sa kinabuhi sa usa ka tawo nga binunyagan. Sa strikto nga pagkastorya, ang usa ka tawo nga gibunyagan, ang usa ka tawo nga nakumpirmahan, ug ang usa ka tawo nga duol sa Ginoo dili gyud na mayawaan. Gawas kong dunay pipila ka mga cases, mga santos nga tao pero gialaw sa Ginoo nga atakihon sila sa yawa aron modugang ang ilang kasantos pero maihap ra gyud na nga mga kaso. Example ana, Padre Pio, di ba? Si Padre Pio kulatahon man to sa yawa. Magabi pa ini kaugma mapakumpisal siya. Si Saint John Meribiane giharas man to sa yawa. Da ini kaugma mapakumpisal siya. So gialaw to sa Ginoo aron makarealize si Saint John Meribiane nga suko de kayo ang yawa niya kay effective siya sa iyang pag-alagad sa Ginoo. Kay kini siya balaan man nga tao. Pero kining klasiha sa mga demonic harassment, pipilara ka mga tao ang nakasinati ani. Kadtong mga tao nga santos. Gani dili tanang santos nga naka-experience og demonic oppression o possession. So arita, kasagaran sa mga tao nga mayawaan kay naay openings. Dili unta mayawaan ang usa ka tawo nga binunyagan pero subo palandungon nga daghan nato Catholic by name, not by heart. Katoliko lang ta sa ngalan. Kugihan kunuhay ta mo simba, nagpabunyag ta, pero tuwa sa taning simba sa laing relihiyon. Ingana ba? O di ba? Katoliko man kunuhay ta, liminister pa gani, pero dagko kayog habak. Nang gisuot o pulsiras nga piyaw, na mga bracelet nga piyaw, mga pungsoy, mahilig ka ng mga birthstone kay pampaswerte ko no, mu-attract og swerte. So kana day mga hilig sa mga lucky charms, kana siya, usan na siya sa mga openings. Ano? What is openings? Demonic openings are those events or condition in one's life that allow the devil or the evil one to have access to the soul of a human being. So unsa din ang demonic openings? Mga panghitabo o kahimtang sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi nga naghatag og katungod sa yawa pagpanghilabot nato. So kini ding demonic openings atong gitagaan ang yawa og katungod nga makasulod sa atong kinabuhi. Kinsay gahatag kita. So the devil has one and only one target when it attempts to tempt, attack, harass, oppress, or possess a person. And that is to get the soul to renounce God. Usaray tuyo nganong ang yawa moatake sa tao. Kay ang iyang tuyo aron ang tao mubiya sa Ginoo. Mao ra gyud na iyang tumong og tuyo aron ang tao iyang i-renounce ang Ginoo. Ug dili lang kay naay mga tao nga moingon nga wala man ako gisalikway ang Ginoo. Pero gisalikway nimo ang simbahang Katoliko, isa na siya kapag salukway gihapon sa Ginoo. Kay sa Colosas 1:18 ingani, si Kristo ang ulo ug ang simbahan nga iyang gitukod nga mao ang simbahang Katoliko mao ang iyang lawas. So ang relasyon ni Kristo ug sa simbahan sama sa ulo ug lawas, inseparable. Bisan pagkapila ka moingon og I love you Jesus, giadawat nako si Jesus personal God and Savior, pero imong giatake ang iyang lawas nga mao ang simbahan, imong gisalikway ang atong Ginoo. Hinumduman nato nga nagpakamatay si Kristo
para nato. Unya git nagtukod siya og simbahan kay diha niini nga simbahan naa niya gibilin ang komplet ang kamatuoran para sa atong kaluwasan ug anaa diha ang 7 ka mga sakramento nga makatabang sa atong kaluwasan. No, balikon ako ang tuyo sa yawa ngano iya nga takihon aron atong isalikway ang Dios. Ug ang pagsalikway usab sa simbahan nga tinukod sa Dios maoy pagsalikway sa Dios mismo nga nagtukod niini. So, arita, unsa may mga unsa may mga openings, mga binuhatan sa tao nga pinaagi niini nga mga buhat ang yawa maka-enter sa atong kinabuhi. Number 1 gyud is sala. Sin. So ang sala di ay mao gyud nay number 1 nga doorway sa yawa tungod kay diha sa 1 Juan 3:8 ang nagpadayon pagpakasala iya sa yawa. So klaro gyud na kayong giingon sa Biblia. Ani ha? Unsa man ang mga kasagarang sala nga among na-encounter diri sa opisina nga tungod aning mga salaa nayawaan ang usa ka tawo. Kasagaran gyud among encounter kasagaran ning mga way kasal. Daghan kayo mi diri og mga kaso nga ugwa mayawae dili mo decide nga magpakasal. Nganong wa man magpakasal? Wa pay kwarta brad. Way baboy. Nganong maghuwat man mo og naay baboy, kinsa day mo kasal ninyo ang baboy? Ingani ha, wala na kinahanglana ng kaon. Wala na kinahanglana ang bongga nga decoration. Kung maka-afford ka ng mga butanga, pwede. Kay maka-afford man ka, kinsa man tang mo question na nandili man na atong kwarta. Pero kung wala kay ika panghambog, wala ka ng mga butanga, ayaw pugsa. Ayaw i-compromise ang inyong pagpuyo tungod lang sa kaon. Unya unsa may tabo? Kay wa pa may baboy, wa pa may ikapakaon, mag-ipon-ipon na lang. Kung wala pa kay planong magpakasal, ayaw sa mo pag-ipon o ayaw sa mo pagtimo-timo. Kay kanadi ang fornication, pagpakighilawas gawas sa kaminyoon usana kadakong sala. Ug sa atong panahon karon, kining pagtilaw-tilaw o pagtimo-timo wa na naisipa nga sala. Mao din nga daghang mga batan-on na yawaan kay uwagan. Di kapugong ba? Unsa man day atong ikahukom ana? Di ba? Ingani ato ning klarohon ha. Kining sexuality, kanang gana ba sa pakighilawas na ay purpose ang Ginoo. Ang pakighilawas kinahanglan sulod sa kaminyoon. Kinalang magpakasal. Di ba sa 1 Corinto 7, 2 sa 4, aron paglikay sa sala sa pakighilawas, kinahanglan maminyo. So og di ka maminyo, makasa ka kining gitawag og fornication. Karon, ang lain pag yung purpose niini, unitive and procreative. Sa ato pa unitive, kinahanglan makighiusa ka sa imong asawa. Mao nang pakighilawas. Unya, open to life. Dili nimo bawalan ang kinabuhi nga motorok. So mao din nga lain na pong sala, aside nga way kasal nang gilamoy og pills. Naggamit og kanang condom, withdrawal. Unsa pa na, nagpasuksok og ayode, nagpataod og implant, nagpa-inject og Depo-Provera kay aron lagi dili manganak. Sumala sa Biblia mga igsoon, ang mga bata panalangin sa Dios. Pero sa atong panahon karon, wala na tan-awa ang anak nga usa ka panalangin. Gani daghang mga ginikanan nga ang ilang pagtan-aw sa ilang mga anak property, kabtangan. Unsa may pruweba? Kay ako'y mo gasto, ako'y magbuot, unsay imong kurso. Ayaw pag maestra, pag nurse, kay aron mo abroad ka, kay aron makabayad ka na kung buanga ka, kay gisisaryan baya ka nako. So kini ding mga ginikanan nga maunay magbuot sa dagan sa kinabuhi sa ilang anak nga wala na tagay kagawasan, wala nimo isipa imong anak nga blessing o gasa sa Ginoo kundi usa siya ka property, kabtangan. Di ba og na kay kabtangan ikaw soy magbuot. Daan naman ning ahong bay, aho ning ibaligya, daan naman ning ahong sakyanan, aho ning ibaligya, makabuot ka kay imo manang property. Lain pa sa blessing. Kung dili ka gustong manganak,
kay wa pa kay kaya pagbuhi, pwede man. Pero naay gitawag og natural family planning. Ako ning klarohon ha, dili supak ang simbahan sa family planning. Pero natural family planning. Unsa man bantayan sa ginikanan sa magtiayon kanus a fertile kanus a dili. Ana nimo maila nga pagbuot ni sa Ginoo ngano man kinsa man di ay nagbuot nga sa cycle sa kilawas sa babae, doon na siya panahon nga fertile, doon na po'y panahon nga dili fertile. Kinsa man ang balaod, balaod sa Ginoo, balaod sa kinaiyahan. So ana ta mo sunod. Dili ta makasala ana. Basta doon na kay bugat nga rason nganong dili sa kamanganak. Pero gagamit po kag natural family planning kay ang imong rason di ka gustong maguba ang imong body figure, dako na siya nga sa. Kay ang rason ra gyud ana dili pa nako kaya manganak kay dili nako kaya manganak og daghan kay wa koy ikabuhi. Pwede na siya. Karon kining mga artificial family planning kaning artificial contraceptive, aside nga makadaot siya sa kalag kay sala siya, makadaot ni siya sa lawas labi na gyud sa babae. Mao nga dili na maihap ang among mga kaso dere ng daghang mga bukol-bukol, mga mayuma, mga kanser, mga goiter tungod kay nang gilamoy ani mga tablitas nga pagpugong sa pagpanganak. So mo no, ang bata panalangin. Kung dili ka gustong modawat sa panalangin sa Ginoo, kay galamoy kag pills, gagamit kag withdrawal o condom, unsa man di ay opposite sa blessing. Ang opposite sa blessing is curse, tunglo. Kay ang meaning sa curse di ay blessing in reverse, binali sa panalangin. Kung dili ka gustong modawat sa panalangin, galamoy ka ng tablitas nga nagtangag og tunglo. Mao na nga dili na gyud maihap ang among mga kaso, mga babay nga way finding sa doktor ang ilang sakit pero klarong naay sakit, pag deliverance dire nang react ng lutaw pagani ng uban kay daghang yawa ning sod, kay sod sa taas na panahon naggamit ining mga ayude, mga implanon, mga depo o mga pills. So mao na nga kung nakahimo mo ana mga igsoon, undanga gyud na ninyo karon mintras wa pa ka mayawa Kay mo ingon man ba wa man lagi kumayawa Brad. Paghuwat. Mo bitaw nang ahong suphon usahay ning uban kay murag hambugiro bitaw po pinangutanan, wa man lagi kumayawa Paghuwat kay naa man gani nayawaan ani doktor. Tulo ni ka doktor hagi pangharas sa yawa, why finding sila mismo wa kasabot ilang sakit kay sigig promote aning mga artificial contraceptive. Unsay akong giingon, nayawaan man gani ng mga baing inyong gipalamoy anang tablitas, kamo pa kang kamoy gapalamoy. Mao na naata sa panahon karon nga wala na nato isipa nga sala ang giisip sa Dios nga sala. No, way mga kasal mo to no. Sunod maggamit og artificial contraceptive, nagpa-abort og bata. Abi ninyo ang among mga doktor dire sa office, matod nila kini de kunong mga bae nga nagamit og artificial contraceptive, labing minus duha ka bata ang ilang napatay sa usa ka tuig. Mao din ang among kaso taga-Tagbilaran ning lutaw sa lingkuranan, paglutaw niya gibubuan na mo og holy water ang iyang tiyan. Dihay mga kamot sa gagmayng bata naglakra-lakra sa iyang tiyan during sa prayer. Pag-interview na mo, nagamit ning bayhana og ayude sud sa tulo ka tuig. Og kadtong iyang paggamit og ayude, abortifacient man to, daghan man siya bata nga napatay, mao dito ang manifestation sa yawa, daghang mga kamot sa gagmayng bata naglakra-lakra sa iyang tiyan during nga nag-react siya. So mao na no nga og dili mo matuo ana suway no ana ragod di man ta mamugos diri sa atong office. Sunod kining mga tawo nga naghambin og pagdumot, negative emotion, doorway na sa yawa. Kining na kay kasina, na kay kining mga taong hakog kato bitong gingon ni Brad Obet, the 7 capital sins, garbo, kayugot o kasuko, nga kaulag ka siya mo bitaw na nga maluoy ko aning mga taong talimaji ba may mayawaan kaya ang manifestation ana murag mabuak na murag mabali ng hawak sa kasakit unya mo connect ng kasakit ana sa itlog maglit-ad na
mautana niyo Brad ngano man to ganiya Brad pagampo ninyo Brad nga mura magmabali hong hawak sa kasakit niya sakit pagyud akong itlog akong gipangutana daghan ba day kag bae na tilawan Brad ag asawa may ning tubag pikat. Oh. Mao na nga na amang gani mga bigaon o mga wagan din hiron pagampo laman mog di mo muriak unsang hapon. Bitaw. No, tinuod na siya namo nga kasinatian. Sunod, kini mga tao nga open ang third eye. Kini bang mga taong makakita og mga engkanto, mga espiritu, maka-communicate og mga espiritu, sigig damgo og mga espiritu, kana siya doorway na siya sa evil spirit. Daghang mga rason nganong ma-open ang third eye. Posible sa pagbuntis nimo na consecrate na sa panuway kay ang imong inahan gapahilot-hilot ato mga manghihilot nga nay orasyon ay suhi man ang imong bata mo nang hiluton kay aron mo mabalik sa normal. Maghaplas-haplas og lana sa baksan, lana sa bitin kay aron kuno ini panganak mo da ilos sa tong bata kuno ini panganak. Gabutang-butang kadiha og mga tunok sa buungon sa imong bintana o di mga bagakay nga gipormang kuros kay aron dili mo duol ang ungo. Kung imo nang gibuhat kanang imong bata nga gibuntis dako kay nang kana siya na consecrate yun na sa evil spirit. Mao na nga ini gawas anang bataa bisag bata pa na open na ang third eye o dili ba kaha naay mga kinaiya sa mga bata nga bisag wa nimo tudloi nga maunay nga dili na angay buhaton pero makabantay ka ngano man ning salbahis magkinaiya ning bataa bata pa man nga way nagtudlo. Ho ma-open pod ang third eye inig ka kuana gi pulsirasan ni mugpuwa, gi pulsirasan ni di madutlag buyag. Palit kag kamanjan dito sa merkado, gipapuot-puot nimo panahon sa alas 5 o alas 6 karon di mo duol tong mga tiaw. Lain pa mo na siya maka-cause na siya nga ma-open ang third eye. Mag-birthday, mag-ihog manok, ang dugo sa manok ikuros sa agtang. Consecration na siya. Kung nakasuway mo tanan anang mga butanga, labi na kamong mga ginikanan, kung inyo nang nabuhat sa inyong mga anak, i-appeal yun na ninyo sa inyong kumpisal. Patayhop-tayhop, kagikurikong agbata, patayhop-tayhupan, makatunong gani kag albularyo nga banggiitan, kusgan ang daotang espiritu nga iyang abyan, mao yun ang moabot ang panahon, kusgan pod ang espiritu nga moposes sa imong bata. Mo damor de ka nga nakautang og kahayuhan sa albularyo, dako kayo kag utang sa demonyo nga moy abyan sa maong albularyo. Sunod arita. Sunod sa kaning third eye napay gitawag na to nga kining occult contamination. Mo tong first speaker kaganiha na naminaw lang mo ni Brother Argyo nga kini di ang hatong mga pagano nga mga pagtuo o mga buhat angay na ninatong isalikway sa hingpit. Sa Colosas 2:8, hugot kayong mipahimangno si San Pablo nga dili ta padawaton sa mga pagtulunan nga gikabilin-bilin sa mga tao nga dili gikan ni Kristo. Mao na nga dili tinuod na nga og maligo kag naay mamatay na ikaw kuno sunod mamatay og manilhig kag naay gihaya ikaw sunod hayaon. Mga patuo-tuo na siya. Kanang tanan nga mga superstitious belief ato nang isalikway sa hingpit. Mao na nga daghang moari dire nga unsa man dining occult power. Di ba kining mga albularyo brad o kining mga ubang mga healer brad, tanan ba day nga albularyo iya sayawa. Ingani ha. Kanus ata makaingon nga occult power ang maong gahom. Base sa pagtulunan sa simbahan, ug ari na to na isubay sa spiritual theology sa simbahan, ang Ginoo, ang Espiritu Santo tinuod, ang Ginoo maghatag gitawag og gift of healing. Naay gasa sa Espiritu Santo nga gift of healing, makaayo kag masakiton. Pero kinsa maning mga tao nga kasagarang gitagaan sa Ginoo nining maong gasa. Matod pa ni Saint Teresa of Avila nga ang usa ka tawo di ay nga naa nay mga extraordinary graces kadtong nakaabot na siya sa level of perfection. Sa ato pa santos na siya bisag buhi pa. Mao na nga kung naa kay gasa sa pag-ayo og sakit pero salbahes pa ka, dragon pa ka kayog batasan, kusog pa kay ka manglibak, ikaw pa'y unang manglibak.
ikaw pa number 1 sismusa sa iyong dapet na albularyo ka, mananambal ka. Kanang maong gasa, bisan pag tigsimba ka, bisan pag aktibo ka sa simbahan, kana siya makonsider nato na nga occult. Dili pa santos. Ikaduha, kining mga tao nga naka-experience og near-death experience. Kanang hapit mamatay ba? Nag-igog kilat, unsa naka-survive, paghuman ato, mananambaw na, nakras, nabangga, hapit mamatay, nakakita ko no og vision, yang hapit na siya mamatay, unsa sa nakuha na, mananambal na, kana siya, questionable yun na nga gasa. Og labaw sa tanan, makonsider gyud nga occult power ang usa ka gahom kung kini gipasa. Na imong lula nga di mamatay og di dawaton ni niyang abilidad, na imong lulo nga di mamatay og di ka mo dawat, ikaw ang ning dawat, kanang pasalod nga imong nadawat sa imong kuan, occult power na siya. O di ba kaha, galakaw ka, nakakita kag mutya ka ng bato nga musiga, imo tong gipunit, imong gilamoy, pagsuman imo tong lamoy, mananambaw na ka, occult power na siya. Unya, kini di ang gift of healing nga gikan sa Ginoo, ihatag na siya nimo nga wala kay contribution. Mao na nga, disaman ka ana nga gasa, ga-search ka sa internet, ga-search kag unsaon nimo nga madawat na, dili gyud na matawag nga gikan sa Ginoo nga gahom. Kay ang gasa sa Espiritu Santo dili na bunga sa imong kahago. No, wala tay contribution ana. So mao na nga isalikway ning mga occult practices. Kung ang inyong balay inyong gipaduguan, naamoy mga iring nga gangana-ngana, naamoy mga frame nga kanang naay 7 lucky horses, mo bitaw nang usahay kanang mo adto bitaw mo bisita kog masakiton, mo bisita kog kanang naay mga balay nga naa sila'y problema. Tan-awon yun ako ng ilang balay ug unsay naa. Kay naay uban pagsud pa lang nimo sa pultahan, maoy isugat sa imong mata tong kalendaryo bitos tanduway ng baeng nga bikini. Kaingon sa tag mga uwagan so na muzo ning baya. Unsa inigsud na pod nimo, wa kay makitang imahen sa santos ba? Ang makita nimo tong imahen sa dragon, na ay lion, na ay tiger, mga mananap tingalig kinaiya ning namuzo ning baya. Unsa kana ba yang mga tiger, mga lion, dili man na atong spirituality. Sa mga Chinese man o mga Buddhist, mao na nga once gani nga mo adapta bisan pag ang imong intensyon, decoration. Kay ang intensyon sa gagama sa maong image, ang maong intensyon sa pagama na kay pampaswerte man na, giisip man na nila nga Dios, bisan pa og wala ka mosimba ana ingon nga Dios, kay naa na sa imong poder makakos nag-infestation. Mao nga dili gyud namo i-deliverance ning mga balay nga naay mga banga bitaw nga naay mga sign elepante, naay mga kuan na mahal ba yan na. Mao na og di sila mo decide nga ilan ang bukon og ilan ang i-remove. Dili gyud namo i-exorcise ang balay para asa man ang exorcism nga naa man ang mga logo o mga sigils ni Lucifer. Mao na importante kay na siya. Sunod, amo to ang mga openings. Karon unsaon man nato pag-ila? Ang yawa di ay dunay gitawag nato og ordinary attack temptation. Ang iyang ordinaryong atake kitang tanan nakasuway kini gitawag og temptation. Gamiton sa yawa ang 5 senses, eyes, ears, touch, smell, and taste. Gamiton na sa yawa unsaon ta nga matintal. Mata, tan-aw kag pornography. Nay mga sexy lamia oy. Bisan og minyo na ka pero mulingi kaning atong liog ba usahay kita mga laki no kini atong liog ba murag nay guma. Ning lingiw na unta kaning balik pa man gihapon. Mura magnaay spring. So ang mata na to pwede ning gamiton nga makasata. Mga babay, ganahan kay ta maminaw ni machismis ba hoy, nabuntis ba? O kisay nabuntis. Oh. Na. Kini atong pandungog, pwede dayon na yung gamiton touch. Kanang sige kag pahikap-hikap bisag di imong bana mo angay po kag hikapon og laing tawo. No kay kanay nga na ba? Unya atong panimhot bisag di na imong bisag kinsa lang may simhuton nimo. Na kining atong panlasa mao ni nga pwede ta tintalon ani nga bisag nabusog na ta mukaon gihapon. Bisag gibawalan na ka sa doktor nga di ka pakanog humba ning lamboy gipag humba.
Unya, bisag gibawalan na nga di na pa imnon. Tagay gyapon. So tanawa ra, gamiton sa yawa ang 5 senses aron ta makasala. Kay kini di ang sala, basta maulipon na ta sa sala, gitawag na siyag slavery. May mo na tang ulipon ba? Unsa man din ang karakteristik sa usa ka slave? Mingon gani ka og slave o ulipon sa karaang panahon, once nga lahi ning ulipon og lahi ning mamumuo. Kay ang mamumuo mo trabaho ka naay suhol. Naay oras nga mosugod, unya na po'y oras nga muundang sa trabaho, unya suhulan ka, mamumuo man ka. Pero kung ang usa ka ulipon, magtrabaho ka sa imong agalon, sa way pag-agad ug unsang orasa, tanang isugo sa imong agalon, mag-agad ra kag pakanon bakag di ingana ang ulipon sa karaang panahon. Once nga ma-slave na ka, pugson ka pagpatrabaho, supak sa imong kabubuton. Ug maunay mahitabo, once gani nga maulipon na ta sa sala, mahimo na tang ulipon sa mga yawa. Slavery ang term ana. Unsay pruweba? Tanawa ra, mapugos na ta pag kanang murag ato ng sundo ning mga butang nga way buot kay dili man nato makita literally ang yawa gyud kay espiritu man. Gamiton sa yawa ning mga way buot nga butang aron mawatay buot. Tanawa, kanang tulo ka sinsilyo bitaw nga giantog anang lingin nga bato nga lapad kanang sugal nga hantak. Kanang tulo ka sinsilyo wa jud nay buot, di ba? Pero daghang mga bana, napay mga asawa gani, naulipon aning tulo ka sinsilyo nga way buot. Di na mo palit og bugas o anay panahon sa pamilya, kay maoy gihatagag importansya ang tulo ka sinsilyo o katong bato nga lapad nga way buot. Naulipon ta sa mga butang nga way buot. Kanang baso, kanang bino, na anay buot wa. Pero daghang mga tao maghilak ang adlaw ugwa ng baso nga way buot. Kanang sunoy, kanang manok ba? Naanay buot wa. Wa jo nay buot na napasoy gamay pasog o. Itandi sa atong o. Pero daghang mga amahan, daghang mga sugarol na ulipon ni aning way buot nga sunoy, wa na mo palit og konsumo, ag isang sunoy gi vitamins, ag asawa gakag-ang. Gipatok-tokon sa manok, perting mahala ang kilo. Unsa wadod mo palit og bugas para sa pamilya, ning palit man pug bugas nga mais pero daghag sungo. Gipainom og Yakult ag sunoy. Ag mga bata wa joy giinom, mao na ibog ba nagbata, diha may magic syrup, abit tingalig Dios, mo'y gitunaw giinom. Daghang mga tao mao na gitawag og slavery. Naulipon ta, usahay maulipon ta sa atong pagbati o maulipon ta sa mga butang nga way buot. Mao tang ordinary at cellphone. Kinsa may naibuot? Kinang cellphone o kita. Pero daghan nato mangaon. Way tingganay murag mga amang. Mong mga bungo. Kay isahay og agik-ik dito sa kuan unya. Mama, unay kuan ang bata, di na makahatag og panahon, singkahan na ng bata. O palitan na lang mag cellphone kay aron makuan. Mao nang mayabag ng utok sa daghan, nga bitaw na kasagaran karon, ang cellphone makaayo. Pero kung maulipon na ganitaan ang gadget di ay is a good servant. Maayo ni siya nga katabang na to. But a very dangerous master. Murag kini na gani mo ulipon na to, maghikog na kagwa muluding gani, hikog na ka, peligro. Sunod, kining extraordinary demonic attack. Ang extraordinary, arita, unsaon na to pag-ila, nga ang yawa nakasulod na gyud sa atong tagsa-tagsa kakinabuhi. Kanang direct attack na gyud ba? Dili na ordinary nga attack na temptation. Dili na ordinaryong tentasyon. Kanang ang yawa nakasud na gyud sa atong kinabuhi. Ari tauna sa internal attack. Ari ta sa 5 senses. Ang usa ka tawo nga nanayawaan, makakita na siya mga frightening and blasphemous apparition. Kini mga tawo nga possess o mga tawo nga oppress, daghan na siya mga makita nga mga pananawon. Tanaw niya sa orasan, nanay sungay, nanay mata, ning smile naman kuno niya ang dito sa amua sa Corelia.
datoy abi nila og gikabuhi ra ba kanang nabuang iyang gilungguan og ang kanang imahe ni Santo Niño kay gikidhatan kuno siya sa giwingwingan. Mo to nga itong giputlag kay ang pagtuon la to nga mura siya og nabuang ra tingali ni mag napasin og nice schizophrenia. Mas maayo gyud na naay psychiatrist kay para ma-prove gyud og psychological ba gyud. Unya kay lahi man naman gyud siya mga manifestation nga ngano man pod nga mga imahen ra man pod sa santos. Mga balaang butang ra man pod siya mo react. Dili man niya lungguan og unang monumento ni Rizal. Nganong gahapon. So mo to nga tungod kay suspect man siya nga possessed, pag deliverance pa prove gyud nga possessed siya. So kini mga tao day nga naagiyawa makakita na mga frightening and blasphemous apparition. Makadungog na siya mga suicidal and blasphemous voices. Dili lang na kay ingon nga naay negative thought ha. Duna gyud madungog nga tingog. Mao bitaw na nga daghan mig mga kaso dire nga musalipong na sila silang dunggan kay di na sila kadungog sa talk. Kanang mga possess, dili na sila makaklaro sa talk kay ang ilang madungog kadtong banha nga gikan sa yawa. Sunod, touch, ang iyang sense of touch nay mga tao nga mumata nga nay bunog, nay mga kinawrasan, nay mga pangos, nay mga chikinini, kay gadamgo siya nga nay ning rape niya pag mata niya nahubo na tanan niyang sinina niya nagay mga lama, nagay mga chikinini. Example na siya harassment. Sunod, kaning smell, foul odor like sulfur, so makabaho na kag bahong pulbura, mabahong patay, pero ikaw ra po'y makabaho. So kini day mga tao nga naagi presensya sa yawa, mao na iyang mga manifestation. Next, ang iyang sense of taste, loss of appetite, so mawa ang iyang gana sa kaon, unya abnormal food cravings. Naay mga pipila na mo ka mga kaso nga di na mo angay mo kaon og normal nga pagkaon kay ang ilang gi-request sa ilang ginikanan o ilang asawa baro iyang bana, iyang pamilya, hatagi ko ninyo gakadugo pa nga karne. Naay mga ingon ana nga klase sa tao kalit lang mausab ang iyang panlasa. Kaiyang gana sa kaon kalit nga mausab. Pero dili tanang way gana mo kaon ayawaan ha. Basin unya ng imong bana, way gana ning hong bana. Basin ra po nagway gana na kay nang luod na nimo. So ito jud nang kana yung abnormal gyud na jay kalit nga kausaban. Sunod, once gani nga ang atong 5 senses makuha na sa yawa, iya na nang ma-dominate. Siya na yung ma-dominate sa atong 5 senses. Iya na nang siya na gyud nag-manage ana na control mo affect na sa atong emotion. Ang usa ka tawo nga nayawaan na intense o kanang gitawag na to nga deep sadness. Grabe gyud na nga kaguol. Depressed na kayo nga maglibog ka kung sa'y nakakos yung depression. Mo na daghang mga ginikanan mo are dire kay dako na sila gasto sa psychiatrist kay ilang anak na diagnose og depression nga sila mismo wa kay bawog nganong na depressed. Sunod, kining rage or extreme intense anger, grabe nga kasuko. Gamay ra kayo nga butang pero mo silaob dito ang kasuko. Sudlay ra nakaingon pero matinga ka, maura man tay nakaingon ngano manggukod naman nagsundang, ano man mo patay naman nig tao. Disunod, kining fear. Kini mga tao nga nay groundless fear, why basihan nga kadlok. Di mo gawas og bay kay basin kuno og na ako daghan-daghang mga kadlok nga di ma-explain. Hasta ang tiles mahadlok kuno munganga ng tiles lamunon siya sa tiles. Sa kining gitawag na to dryness in prayer, di na naganahan magampo. Sa usa ka tawo nga nayawaan, dili na naganahan magampo, naa na nay aversion towards the sacred. Dili na naganahan mo tanog pare. Ud gani natoy bana nga tingon asawa mano man hong bana brad nga ug dadon og simba, musimba man po kay mapugos kay magyaw-yaw man ko brad. Pero nagabot sa simbahan, mugawas kay labad kuno iyang sakit kuno iyang tiyan, daghan kaayo og reklamo kay daghang motumaw nga sakit-sakit kung musol sa simbahan. Pero og mamuwang lagi brad kay wa lagi sakit. Mao na nga isa na siya sa mga sign nga nay demonic presence. Kay kadto nga bana pag deliverance react man. So mao na no nga once gani nga dili na taganahan magampo, once gani nga dili na taganahan mo basag Biblia, dili na taganahan mga minaw sa pulong sa Ginoo, musurok na ta atong dugo makakita tag mga imahen sa mga santos,
buko na nato sa way igong rason, kana siya klaro gyud na nga nay presensya sa daotang espiritu. Next, ang atong imagination, ma-imagine nato dili lang kay makita nga mga blasphemous o frightening apparition, ma-imagine pag yun nato kini mga demonic images. Inigtan-aw nato sa kanang naay pare na may sungay ag pare. Daghang mga na o kana jong mga ma-imagine niya daghang mga imagination nga horror, hadlok. Unya mga sexual and blasphemous images. Mao na nga og magampo, di na makakonsentrate sa pagampo kay maunay musod siyang imagination to mga baing gahubo-hubo. Mga bastos o laway nga hunahuna. No, next ang atong memory kining gitawag og obsessive remembrance of past hurts. Kanang kanunay kang mahinumdom sa imong sakit nga kagahapon. So kini ding mga tao nga napo nakatuig ang milabay sa maong hitabo pero murag labas pa kanunay niya ang hitabo, ang kasakit, ang kasuko, ang kayugot, ang kahiubos, labas pa bisag 20 na katuig ang milabay, di na normal. Mao na usa sa mga cause kasagaran aning mga taong magdumot nganong mayawaan tungod kay kini siya obsessive remembrance of past hurts. Wata ka move on. What kanunay magdumot, no? Gadumot kasi mbana, gani nay uban nga dili lang ning mga kasakit kundi kana bitawng napay uban na dili lang pagdumot, natoy usa sa mga kaso na mo natingami kay ning hapit na moabot og tuig ang iyang kaso nga walay progress ba. Motong amog yung interview, naa ba kay unresolved negative emotion? Kaysa sinugdan God, naay mga tao nga mahadlok mo open up sa unsay tinuod nga nahitabo silang kinabuhi. Mo bitaw og mayawaan ang usa ka tawo, unya kini siya secretive, di mo tugan sa tinuod, dili gyud may makahatag og eksaktong tabang. Kay pareha ra gyud mo ato kag doktor, ang imong sakit labad imong mo ang imong giingon tiyan ang sakit, di siyempre para sakit sa tiyan ihatag nga tambal. Sayop ang diagnosis, kay sayop man ang information. Wa man siya motugan nga kanide siya nga babay, naa siya uyab sa high school pa siya nga gisaaran siya aning lakiha nga sila'y magpakasal. Pero naitabo kining lakiha na nalayo ni niya na minyo og lain. Hangtod ning abot pod ang panahon na minyo na siya, na siya mga anak, pero bisag na minyo na siya, pero kanunay pa siyang naghandom sa iyang ex. Wa siya ka-move on, imposible. Nganong wala man siya maka-move on, nga na naman siya ibana. Na naman siya mga anak. So, mao to nga kadto siya nga obsessive remembrance of past hurts. Mao toy doorway ngano deng bisag unsaon siya exercise dili siya maulian. Tamo na no, peligro ning negative emotion. Intellect kining gitawag na to og forcible or intrusive negative thought. Daghan ang musod nga negatibong hunahuna nga dili na to makontrol. Kasagaran ra ba aning mga intrusive negative thought kung mag-inusara ta or panahon sa kagabhion. Unya ang nakaluoy niini kay ang tao nga nakasinati niini wa siya igong kusog o katakos pagkanker sa maong daotang hunahuna. Mo nang uban maghikog. Hindi na magwanta. Nasunod, ang atong kabubuton once gani nga mawik na ang atong maubang mga atong senses, atong emotion, memory, mawik na siya. Of course, ang atong kabubuton, mawik pod. Mao nga dali ra ta mo give in sa temptation. Ang usa ka gamayng temptation para nimo strong temptation na. Makakita ra kag lukon-lukon sa babae, wa na maglain ang imong unahuna, mutukaw na taman-taman imong kauwag. Lukon-lukon ra nakita. Unsa na kag ibabaw pa sa lukon-lukon. No, nga na. No, sunod, kining addiction. So kining mga tao di ay nga dili na makapugong sa inom, kanang na siya sa na-addict na siya anang butanga, daghan na tag mga addiction kay ang atong will huyang naman. Kay burag ang ato naman ning gisubmit sa yawa. No, sunod, dili lang kay ang atong internal attack kundi na poy kanang external. O arita ang atong health o ang usa ka tawo nga giatake sa yawa makabato na siya mga non-diagnosis of sickness, mga sakit nga di ma-diagnose sa doktor. Pila na ka espesyalista imong giadto, dako kayog tiyan og mutaob tong tiyan na muhunas pod.
Daghan man may ana nga kaso. Kanang mga barang bitaw, kanang barang lumay, mga buyag, na siya nabilong sa demonic oppression. Nya kasagaran nato ug di makuha sa in English, ipabisaya man nato. Unsa may ingon aning mga faith healer. Unsa may ingon nila? Gibarang man ka. Kining imong sakit, gibarang ka. Imo ning kauban sa trabaho. Amigo mo ane, pero na siya kasina nimo, giunay ra ka ane. Di ba na ingon? Imo ra mang silingan ning gabarang nimo. Kinsa man pud manong, mayon ko nga tiglabay ra ni sa inyo. Awa nay lain. Kay wa man kay nahinumdum magkangana kay kabikel. O di ba? Moingon ang mga albularyo, gibarang ka sa imong igsoon. Diri sa among opisina, kinadaghanang mga relasyon nga naguba, mga managsuon nga gadumot, wa na magtingkanay tungod kay mituon ning usa ka igsoon nga gibarang kuno siya sa igsoon bisag di tinuod. Mo nga kami dire, kung naman gani mga tao nga gibarang, ang among pangutana na di mi mangutanag naa ba kay gikalalis? Di mi mangutana na. Di mi mangutana kinsa kay gabarang nimo. Di mi mangutana na giunsa ka pagbarang, useless nang pangutanaha. Kay sa atong pagpangutana kinsay gabarang nimo, adto siya mo focus sa tao, sa laing tao. Mao na nga makapapukaw na sa iyang pagdumot sa maong tao. Hinumduman nato nga kining barang dili nimo barog sa husgado. Minsan pag tinuod kang gibarang, di na mo barog sa korte. Ang among pangutana simple ra kayo. Katoliko ka? Yes, Katoliko. Nganong nadutlan man kag barang? Mao nay angay natong pamalandungan. Nganong nadutlan man kag barang? Katong lalaki nga ang iyang itlog, why finding sa doktor, mura nagbuungon kadako. Talimaji man. Katong negosyante, nga nadutlan og barang, sa iyang gipasanginlan, iyang kaatbang sa negosyo, kay nasina ko no. Pero nganong nadutlag barang, di na mo simba. Kay sige rag paninda, kay ginansya resod sa una-una. Mamalit og baratong tipase, ibaligyag mahal. Di ba din na injustice? Na ay mga trabahante, pilion to mga trabahante nga way grado kay aron gamay rag sweldo. Unjustifiable wage. Dili makaturunganong sohol. Mo bitaw nga kamong mga dato nga dinhe, mo patrabaho gani mo labi nagtawo nga kuwang-kuwang og pangisip. Hatagi intaw na ninyo og sobra nga sohol kay kada pay kuwang-kuwang misamot ka kuwang-kuwang. Tinuod na. Tanutan na brad nganong nayawaan man yung mama sige man nagsimba. Tikasan man. Dili garantiya nga sige tagsimba ha. Dili garantiya na nga gayampungad lang atong nawong sa simbahan, dagko kay tag donation sa simbahan, pero wa tay maayong relasyon sa atong pamilya o sa atong silingan o natay taong gitumban, natay mga trabahanteng gitapakan, dili na maayo. Next, mga baton tang mga sleep disturbance, di nakatog. Daghang mga kaso diri na tag-usa ka buwan, di makatog, tag-unom ka buwan, way tog, mulamoy nag-sleeping pill, magpa-inject na kanang para makatog, di makatog gihapon. Naglibog na mismo ang psychiatrist. Work, ang atong pong trabaho, pwede nang atakihon sa yawa. Mao na nga naay mga tao o mga negosyante, kalit lang nahagsak ang tanan nilang gihaguan. O di ba kaha, sukad sa imong pagminyo, hangtod karon galisod kapag pangitag trabaho. Kay umanarbaho ka, gasunod-sunod ang kagubot, mamaw nang naay mga sip-sip, gamagamaan ka kung nag-istorya, naglibog na kaunsay na hitabo nganong bisag unsaon imong paningkamot, tinarong nga paningkamot, wa kay abot. Kani mga tao nga murag nagsawod og tubig sa sudlanan nga buslot, wa gyud natigom. Dakog kwarta ang bana kapitan sa barko, ang asawa empleyado sa gobyerno, usaray anak, pero nganong naputos man sa utang. Na maka-question ka ba ngano man? Nga na yung silingan nga construction worker, malipayon man. Mo nang manggihikog ng uban kay wala kasabot sa dagan sa ilang kinabuhi. Mo na financial oppression. Napoy klase sa atake sa yawa nga dili niya hilabtan imong trabaho, hinoon tabangan kaniya nga marato. Daghang opportunity hatag ang yawa nga daghang kag kwarta, ma-promote kag dali, mabisi ka sa negosyo, mabisi ka sa trabaho, sa kondisyon nga di na ka mosimba, di na ka magampo, ug wa na kay panahon sa imong pamilya. Guba ang imong spirituality.
no na dili garantiya ning mga daghang kag kwarta. Ang pangutana, sa imong pagkadato, naa pa ba kay panahon sa Ginoo? Naa pa ba kay panahon, nakaspend pa ba kag panahon sa imong asawa o imong mga anak? Kay basig tuwa na ka nagpahungaw sa imong mga kabit? Kay sumol na kayong imong asawa? Dili na iya sa Ginoo. So dili tanang opportunity nga makakwarta ka iya sa Ginoo. Naay mga opportunity nga gikan sa yawa. Sunod, relationship. Ang yawa mo cause nagdivision sa pamilya o sa katilingban. Kung sa atong pagpuyo gani wa na maghari ang gugma, kalinaw o panagiusa, klaro na nga ang yawa naka-enter na sa pamilya. Gamay ra galing singka, pamalikas ditso, pamuyboy ditso, pagmahay din ang madungog dili jud maayo. Mabitaw nga mga ginikanan, hangyo ra gyud ning amo daghan may mga kaso dire mga bata na yawaan tungod sa mga himalikas nga ginikanan. Datoy na poses sa bata ang pangutana, kinsay kusog mamaldugay man mahawa ang yawa. Ang among pangutana na, kinsay kusog mamalikas sa inyong bahay. Sinipatay na ganang inahan o guhan kay pareha mang himalikas. Tugan sa tinod, kinsa ako Brad, ako po Brad, ikumpisal na ninyo. Wa Brad sa day na Brad. Nganong di man sa nga nanawag man kagyawa. Pertinda kung saan na kay nanawag kagyawa, tawgo na to moampo ta sa Ginoo dili sa yawa. Unya karon maghilak-hilak, Brad ngano man ang bata, Brad nga yawanon man kadtog kinaiya, ikaw ra man poy gigog yawa kang bata ka. Ikaw ra man poy gamaldisyon na imong bata. Wa kay buot bata ka unsa karon ug way buot mo kuan ka imo man ang gimaldisyon. Kini di ang pagpamalikas gitawag nagmalediction. Maldisyon, to say evil, dunggon na sa yawa. Pag ingon nimo magkamang punta ka sa yuta, bataa ka, sudungon nimo sa imong kaliwatan ang imong gibuhat, basta gani mo bungat ka na mga pulong, unya ang bata nga imong gimaldisyon, wala sa estado sa grasya, kay labi nagway kasal, labi nagyod og wa po'y simba-simba, madutlan siya sa imong pagpanungo. Mao nga di na maihap ning among mga kaso dire nasudlag yawa kay kusog mamanungo, mamalikas, mamuyboy ang ginikanan. Unsa kining mga asawa o mga bana kana bang ug manggiaway mas maayo gyud nang ang pinaka ang antidote sa kasuko bitaw mao ang kahilom. Kasagaran nato gamahay kadto kung naminjo nimong buanga ka labaw kung gamahay nimo. So kana bitaw pagpadungog mo nga gamahay mo, ang inyong mga anak nga nakadungog sa inyong mga pagmahay, maguba sila. Kini siya relationship mo cause of division. Abi ninyo, bagong kaso nako pag liwas piyesta sa Sikatuna. Grabe gyud, produkto sa broken family. Ingani ha, daghan na gyud kog na encounter nga mga batan-on na yawaan kay ang ilang mamagpapagabuwag kay puro naay lain. Ingani, once gani nga magbuwag ang amahan og inahan, pila ka tuig ana o pila ka buwan, pwede na silang maka-move on. Maka-move on na sa ilang sakit nga kagahapon, sa ilang relasyon. Kay na may lain, nganing hulip. Pero ang mga anak nga ilang gibiyaan, dili gyud na maka-move on. Mao nga kuwas gani nga nakalimot ka nga na kay bata nga gibiyaan di ay, grabe selfish na gyud kayo ning uban. Tungod sa garbo o tungod sa kaulag. Kining garbo o kaulag mulumos gyud ni mao gyud ni makapangitngit sa atong salabutan nga dili na to makita ang angay makita. Kay abi niyo ang garbo mao ni makapabulok sa usa ka taong edukado kay bisag makasabot di mo sabot. Cause of division. Unya mao na mga atake sa yawa sa tong kinabuhi. So unsaon man na nato ni nga makanker? Sayon ra gyud. Mobalik ta sa sabakan sa Ginoo. Kay once gani nga nakasinati ta ani, bisan pag aktibo ta sa simbahan, ato dayon tan-awon, aktibo lagi ko sa simbahan, katekista lagi ko, pero pure ba akong pagtuong Katoliko? Kay daghang katekista mananayhop man pod. Daghang mga liminister pero naay mga pungsoy gapakalawat pero ag bracelet piyaw. Nang gisuot ang mga quantum necklace kay mga energy ko no. So mao na nga kasagaran ra ba nato og malumos na ta sa problema kinsay atong pasanginlan? Ang Ginoo.
bungo man ang Ginoo. Na ang Ginoo ani ha mo ni giingon ni Pope Leo XIII. When we remove God in our lives, the evil spirit will fill the vacuum, the empty space. Once gani nga dili na to paharion ang Ginoo sa atong kinabuhi, ang yawa maoy mohulip sa maong bakanting luna. Mao na nga dili ta mo question kung wa tay kasal, na mata sa state of sin, wa kay katungod mo question sa Ginoo nganong wa koy panalangin. Kung sud sa taas na panahon wa na tay kumpisal, wa tay simba-simba o sige tag simba, sige tag kalawat, pero 30 na katuig nga way kumpisal, wa tay katungod mo question sa Ginoo nganong ingon ani ang dagan tong kinabuhi. Mo na poy uban makumpisal kay nangabit kuno. Pag uli po, tuwa man gyapon ka uli sa kabit, maadyo pay wa ning kumpisal. Gano man, kay ang kumpisal di ay, unsa may atong dadon diha sa pagkumpisal, gawas sa atong sala. Ang atong dadon diha sa pagkumpisal, una, ang atong kasing-kasing nga mahinulsolon. Kay dili de paigo nga ning sugid ka sa imong sa, pader, nangabit ko pader, hihihihi, mura mag-proud, hinuon. So kinahanglan di ay nga basulan nato ang atong mga sala. Dili paigo nga imo nang gisugid, kinahanglan nagtangag ang paghinulsol. Nunya karon kung naa nang paghinulsol sa sala, mabalik ta sa Ginoo. So mao na nga na mahimot ang anak sa Dios unya magkinabuhi ta. No mo nga kasagaran ko natong sayop, di ba? Daghan nato aktibos mga devotion sa simbahan, halos tanang kapunungan tua, Our Lourdes, Legion of Mary, Couples for Christ, charismatic pagyod, pero wa jud in taon mautro ang batasan. Dili man sayop nga daghan tag devotion. Unta, kung daghan tag devotion, daghan ta og giapilan nga mga devotion o kapunungan, daghan unta putag mga maayong hiyas. Kay basin ba og gatigi ang atong mga bisyo, uya mo man noy bertod hinoon, unta ka kuno bertod, managpa man hinoon tag mabikil, ipabarang gasod kana ho, tanawara mo na mga nagadebosyon sa divine mercy, ulaway kaluoy. Unda nagsigig panagkot anang berhen sa kaluoy, wala kaluoy manghatag mangani pog katong pansit no gamols na mamadapan ni. No tihik gaso. So mao na no mag-practice gyud ta sa ato paday ang atong sekreto gyud. Magkinabuhi ta subay sa kabubuton sa Dios. Mao gyud na magkinabuhi subay sa kabubuton sa Ginoo. Dili ta magbuho og atong kaugalingong balaod. Kay kun once gani nga ang atong kaugalingong balaod ang atong sundon, kay gusto na to ang Ginoo mo'y mo adjust nato, mukatawa ang yawa. 12 naman, lain na pog tinanawan ning uban. So mao na undang nako. So before ta mo break para sa paniud to, mohimo ta una og prayer for protection, renouncement and consecration. Mao namoy mga habak, namoy mga rosaryuhan nga makanang gitawag o satanic rosary, i-surrender niyo sa atong lamisita. Namoy mga orasyon dia, mga lana gikan sa tambalan, i-surrender na ninyo dire kay aron dili na makakontaminate sa inyong pagtuo. Ayon niyo usiki ang kahigayunan nga makasurrender mo. Kay og ato ninyo narbay ubang mga pare nga dili mo dawat ana og ato ninyo i-surrender. Kung sa may buhaton ninyo, adi na laman hon ilabay, di nagpabili ninyo ng Aedes demonyo. Unda karon, gihangyo mo nako tanan sa pagsabat sa mga pagampo. Palihog manindog para sa prayer for protection, renouncement and consecration. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Lord Jesus, sabat mo, Lord Jesus, I ask thee to protect my family from sickness, from all harms, and from accidents. If any of us has been subjected to any curses, hexes, or spells, I beg thee to declare these curses, hexes, or spells null and void. If any evil spirits have been sent against us, I ask Christ to decommission you, and I ask that you be sent to the foot of his cross to be dealt with as you will. Then, Lord, I ask thee to send thy holy angels to guard and protect all of us. Amen. In the name of Jesus, I reject any dedication, consecration, vow and pact,
promise and contract, or blood contract, covenant, or blood covenant to Satan of myself, my family, my parents, grandparents, and ancestors, my heart and spirit, soul and body, mind and memory, imagination and intellect, will and dreams, inner thoughts, subliminal thoughts, touch and taste, smell and sight, hearing and stomach, blood and healthy bacteria, immune system, nervous system, and all other internal processes. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, Amen. I consecrate myself, my heart and spirit, soul and body, mind and memory, imagination and intellect, will and dreams, inner thoughts, subliminal thoughts, touch and taste, smell and sight, hearing and stomach, blood and healthy bacteria, immune system, nervous system, and all other internal processes to the Sacred Heart of Jesus and Immaculate Heart of Mary. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. So mo break sa ta para sa panihud to, balik tag alauna. Dagang salamat.